kapiksi. So, for some of you guys, kung merong ginawang hindi maganda sa'yo yung person mo, ito ay makakarma and makakamit mo yung hustisya, mga kapiksi. Okay? Lalo na kung meron siyang ginagawang hindi maganda, kasi di ba sabi niya, I feel, hindi ito, yung isa, yung bore me to death. Yan. This connection bores me to death. I need something more exciting. Kasi yung iba sa inyo, kapag lumalabas yung ganito, feeling ko naghahanap na ito ng iba. Naghahanap ng something, ng sideline, ganyan. Makakarma itong person nyo, mga kapiksi, the moment na ginawa nila yan, nakaabang ang karma. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. Alright? Alright, so ito mga kapiksi, no, nakikita natin na medyo hindi okay yung inyong relationship. I'm sensing na itong person mo, gumagawa siya ng dahilan mga kapiksi para magkalayo kayo, or parang gina-justify niya yung gusto niyang gawin. Alright? Sabi niya, I have lost faith in you and cannot see a future with you anymore. So parang nawala na siya ng tiwala sa'yo, nawalan siya ng gana sa relationship. Ayan, no, this connection bores me to death. I need something more exciting. So pwedeng siguro sa tagal na ng pagsasama nyo, ganyan, medyo na-bore na siya, nawala na yung spark. Tapos pwedeng nagkaroon kayo ng mga pag-aaway, pagtatalo na ginagawa niyang dahilan yon para mawala yung tiwala niya sa'yo, mawala yung strings na naka-attach, ganyan, maputol yung strings na naka-attach between you and this person mga kapiksi. Especially this one, I feel abandoned by you and it's triggering my childhood trauma. So lalo na kung feeling niya inabandon mo siya, kung kayo ay, let's say for example LDR, or kung wala kayo masyadong time sa kanya, ganyan, pwedeng ginagawa niya yung dahilan, no, na parang feeling niya abandon siya, na nagtitrigger ng kanyang childhood trauma. So maaring sa kanyang kabataan, ganun yung, meron siyang ganong klaseng abandonment and rejection na feeling mga kapiksi. And kapag may mga nagagawa kayong hindi maganda or parang similar din sa kanyang sitwasyon, natitrigger yung kanyang fear of abandonment mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo guys, parang feeling ko ginagawa niya lang dahilan to tong feeling ng abandonment, no, kasi parang nawawala na siya ng gana sa iyo and dun sa relationship mga kapiksi. Alright? So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga message ng person mo. Ito yung mga deep thoughts niya, yung mga hindi niya masabi sa'yo, either gusto niya sabihin or ayaw niyang sabihin, pero yan yung nasa isip ng person nyo. So tingnan natin yung energy surrounding your situation guys. Comment down below ha if naka-resonate kayo. Tragic ending, no? So for some of you, feeling ko medyo naghiwalay na kayo or medyo hindi na kayo okay, pero you're trying to revive, no? Parang gusto nyong magkaroon ng ma-revive, ayan, no, yung ma-repair yung inyong relationship mga kapiksi. So maaring hindi pa kayo totally na bumibigay dito sa relationship na to, or hindi pa kayo totally bumibitaw, yon bumibigay, hindi pa totally
bumibitaw dun sa relationship, and you're still hoping na maayos pa, ma-fix pa yung relasyon nyo and magkaroon ng brand new beginning. And also, nag-ano din siya, parang nagbigay din ng mga lessons sa inyo, yung mga experiences, no? Kumbaga, natututo kayo, nakikilala mo siya, nagkakaroon kayo ng learning experience, nalalaman mo na yung kalikaw ng bituka niya. So, parang nag-a-adjust ka, ganyan. And you're trying as much as you could to save the relationship, mga kapiksi. It's either ikaw to or siya, kasi nga, di ba, roles can be reversed. Pero may ganyang klaseng energy na ayaw pang bumitaw dun sa relationship, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Dito, guys, titingnan natin yung feelings ng person nyo. Shuffle natin to, guys. Hahanapin natin yung energy ng feelings at saka yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman at umunlad ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, kasi magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31, so mag-avail na kayo. And meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung feelings energy, Libra, tapos kayo naman ay na-represent ng Queen of Swords sa ating deck. Meron tayong masculine energy ng earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. So for some of you, maaring earth sign din yung iyong person or may air element sila sa kanilang natal chart. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. So for some of you, guys, kung merong ginawang hindi maganda sa iyo yung person mo, ito yung makakarma and makakamit mo yung hustisya, mga kapiksi. Okay? Lalo na kung meron siyang ginagawang hindi maganda, kasi di ba sabi niya, I feel hindi ito yung isa, yung bore me to death. Yan, this connection bores me to death. I need something more exciting, kasi yung iba sa inyo kapag lumalabas yung ganito, feeling ko naghahanap na ito ng iba. Naghahanap ng something, ng sideline, ganyan. Makakarma itong person nyo, mga kapiksi, the moment na ginawa nila yan, nakaabang ang karma sa kanila, mga kapiksi, and babalik sa kanila yung sakit, doble ng mga sakit na binigay nila sa inyo, and makakamit nyo yung hustisya, mga kapiksi. Tapos habang sila'y naghihirap, kunwari maghirap yung kanilang kalooban, kayo naman ay magdidiwang, no? Kumbaga para mababaliktad yung takbo ng sitwasyon nyo, Libra. So let's say for example, kayo yung naghihirap ngayon, kayo yung nag-undergo ng emotional pain, kayo yung umiiyak dahil sa ginagawa ng person mo, mababaliktad yan. Dadating yung time na sila yung iiyak, sila yung mga karma, sila yung makakaranas ng emotional pain na dinadanas nyo, and mararamdaman nyo yung hustisya, no? Sa pamamagitan ng mga bad karma na dumadating sa kanila. So parang si universe yung gagante. Ayaw nating sabihin yung salitang gante, no, because it's a negative word, di ba? And pero parang ganoon, parang si universe na mismo yung magbabalik ng parusa na deserve ng person mo, mga kapiksi. So yeah, pero
Yung iba sa inyo guys, willing kayo na patawarin yung person nyo, willing kayo na tanggapin itong person mo, especially if ito'y makipag-reconcile. Kasi parang dahil dun sa karma na kanyang maranasan sa tindi nung kanyang paghihirapan, parang matututo siyang magpakumbaba and magsusorry siya sa iyong mga kapiksi, tapos hihingi siya ng tawad. For some of you, maaari siyang peace offering, so hingi ng tawad nga, tsaka parang reregaluhan ka. Pwedeng susuyuin ka ulit itong person mo, parang iniisip niya or pinaplano niya na ligawan ka ulit. Pero this time around, parang mas magiging sincere, yes. So, maaring bumalik itong person mo. Kasi, sabi ko nga, nakakarma siya. And marirealize niya kung yung impact ng kanyang ginawa, mga kapiksi. And for some of you, I'm sensing na maaring bigyan nyo pa ito ng second chance. Yung iba sa nyo, actually, minamanifest nyo na sana bumalik itong person nyo. And I'm sensing na ganun din siya. Parang minamanifest din niya na bumalik ka sa kanya, no? Na parang sana patawarin niya ako. Yun yung tawag dito. Naiisip ng person mo na sana patawarin niya ako, sana mabigyan niya pa ako ng chance, sana hindi pa sarado yung puso niya, and talagang susuyuin ulit kayo nito. As in, parang manliligaw talaga ulit yung person mo para makamit ang matamis mong oo. Alright? So, okay lang naman yun, guys. I mean, depende sa inyo. Yung iba kasi, ayaw na nila kapag nakagawa ng hindi maganda, babay na, sorry na lang sila. And that's fine. Okay lang yun because that's your decision. Pero there are some people na okay lang din, tinatanggap nila. And that's fine as well, as long as masaya kayo doon. Diba? Everybody deserves a second chance. Pero, if in case na tanggapin nyo ulit itong person nyo, make sure na kalimutan nyo. I mean, patawarin nyo and kalimutan nyo yung nangyari, because kapag hindi nyo kinalimutan, para siyang bangungot, no? Ibig sabihin, para siyang anay na pwedeng masira ulit yung relationship nyo in the future kapag tinanggap nyo tapos hindi nyo kinalimutan yung nangyari. So, dapat, pag in-accept nyo, make sure na you forget everything that happened in the past. Kasi tapos na yun, it's over, no? It's over. And focus on present and create something wonderful para sa future nyong dalawa. Alright? So, comment down below, Libra, if nakaresonate kayo dyan sa reading na to. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.